Patrick, ano ang iyong reklamo? Dahil po sa mga pananakit po sa akin ng asawa ko, lagi na po ako sinasaktan po nun. Lagi po ako sinusuntok, sinisipa. Minsan po, napipiko na po ako sa kanya kaya lagi po kami nagsusuntukan po, dalawa. Pero wala bang pagkakataon na noong umpisa ay nasaktan mo si Apple? Nasaktan ko rin po siya noong umpisa. Nasaktan mo siya? Kasi ang parating sinasabi ni Apple dito sa kwentong ito ay bago ako masaktan ni Patrick, inuunahan ko na siya. Tama ba? Yan lagi ang sinasabi niya, di ba? Pero pag sinasaktan ka ni Apple, hindi ka ba bumabwelta? Hinahayaan mo lang siya? Niyayaan ko rin po, kaso nga lang po, paulit-ulit na po ginagawa sa akin, kaya po nagagantihan ko na rin po eh. Sinubukan mo na bang, halika nga dito, Apple, umupo nga tayo, mag-usap tayo. Ginawa mo na yon? Hindi pa? Hindi pa po. Hindi niyo sinubukan pag-usapan ito? Hindi pa po. May sinasabi din siya na ayaw daw ng iyong mga magulang sa kanya. Hindi Kwento. po, binabastos niya po kasi magulang ko eh. Binabastos. Paano? Parang nagkasagutan po sila, inaawat lang po kasi kami ng nanay ko eh. Pinapatigil po kami na wag na kayo mag-away. Ngayon po si Apple, sinasagot-sagot niya po yung magulang ko, wala raw siyang pakialam po sa amin dalawa, mag-asawa. At sinasabihan daw siya ng mga salitang pokpok at iba pa. Hindi po. Hindi po siya sinasabihan po ng ganun. Nag-invento lang po yan. Wala siyang naririnig na hindi mabubuting salita mula sa iyong mga magulang, sa iyong pamilya. Wala naman po sinasabi yung magulang ko eh. Naawat lang po kami. Kumusta ang inyong relasyon ngayon? Lagi po rin po talaga kami nag-aaway niyan, kaya umalis po muna ako eh. So ngayon hindi kayo nagsasama? Hindi na po. Binibisita ko na lang po yung anak ko po. Anong nangyayari? Hindi kayo nag-uusap? Nag-uusap din po, kahit pa paano. Hindi ka sinasabihan na umuwi ka na? Minsan po, ginaganon po ako nun. Ayoko po eh. Sabi din ni Apple ay mas maraming panahon pa ang ginugugol mo sa manok kaysa sa kanila. Hindi po totoo yan. Sa kanila lang po ako nakapokus eh. Pero bakit nagdesisyon ka na lalayo muna ako? Ayaw ko na. Kasi po, nagsasawa na po ako sa panayasakitan po namin dalawa eh. Ako na po lumayo. Pero palagay mo ba pansamantala lang ito? Opo. Gusto ko pong maging maayos din po kami yung pamilya eh. Nakikinig si Apple sa pag-uusap natin ito. Ano ba talagang gusto mo? Anong nais mong sabihin sa kanya? Sana po, mag-ayos na po kami. May anak na rin po kasi kami. Gusto ko po, magkabalikan na po kami. Mag-ayos. Kaya naman po ako umuwi, para lang po, hindi na po kami mag-away muna. Kasi pagka nandun po ako sa bahay, lagi po kami nag-aaway. Pero parang yun ang nakikita kong problema. Trabaho, salita, sakitan. Opo. Ikaw ba nga kasalukuyan ay naghahanap ng trabaho? Opo. Bakit walang ka ng trabaho? Napatigil po yung ginagawa po namin eh. Pinatigil po. Ito'y construction? Opo. Pa-extra lang po. Kasi may anak na kayo eh. Desidido ka ba na makahanap ng trabaho? Opo. Desidido po ako. Sige, tingnan natin. Maraming salamat sa tiwala mo sa amin dito sa Cayetano in Action. Maraming salamat din po. Apple, narinig mo yung kwento ni Patrick at ang kanyang reklamo. Ano ang reaksyon mo? Bastos daw po ako sa magulang niya. Ganito po kasi yon. Nasa labas po ako, tas parang may narinig akong sinigawan niya yung anak ko. Pumasok ako, tas parang hindi ko muna inano yung kwento na ba't mo sinigawan yung bata? Yun pala po, sabi nung anak ko, hindi daw po siya sinigawan. Pinapakuha lang daw po pala siya ng tubig. Doon pa lang po mali na ako kasi po inaway-away ko na siya doon. Kaya po ganun yung naging reaction ko kasi po mga nakakarang araw po,
Parang mainit yung ulo niya dun sa una ko pong anak. Na di may tulo ko doon. Parang lagi niyang sinisigawan, yung may papakuha lang siya, pero yung salita niya parang pasigaw. Bilang magulang sa akin, masakit yun sa akin. Kung gusto mong irespeto ka ng bata, magparespeto ka. Sumagot po dun yung mama niya na, kaya ganyan anak mo kasi, kinukonsinte mo. Sabi ko po, hindi niyo po kasi nakikita, kasi wala kayo dito sa bahay namin. Hindi niyo nakikita yung ginagawa ng anak niyo. Na sinungaling ka. Tapos ano po, ang dami na pong sinabi ng mama niya sa akin na, pokpok ka, adik ka, ganon. May kwento po kasi yung buhay ko na naging ano po talaga ako kasi po dahil din sa anak ko may sakit. Kaya yung madaling pera na kahit hindi ko kayang sikmurain, nasisikmura ko kasi para sa anak ko. Naging pokpok man ako pero hindi ako adik, sabi ko ganon. Yung ano pa po doon, hindi po ako pinagtanggol ni Patrick. Sinabi niya po sa akin, pokpok ka naman talaga eh. Para po sa akin, Sinungaling ka. alam mo ganun na nga ako eh. Tinanggap mo naman ako na ganun yung naging trabaho ko pero 2 beses lang naman. Dahil lang sa anak ko. Kaso hindi niya po ako pinagtanggol. Hindi ko po sinasagot yung magulang niya. Yung sagot ko po para kay Patrick, tas sumasagot lang po yung mama niya. Para po sa akin, hindi ko po siya binastos. Nasabi mo ba kay Patrick na napakasakit masabihan na pokpok at adik? Sinabi ko po sa kanya. Kaso ginawa ko daw po eh. Pagkalasing siya, sinasabi niya yun sa akin. Tumatahimik na lang ako. Siyempre, ginawa ko kasi may anak ako eh, lahat ng magulang. Gagawin yun eh, basta para sa anak nila. Dati po, sinasaktan ako niya, hindi ako lumalaban. Ngayon po, parang naging bungangera ako sa kanya. Siguro, kaya nasasaktan niya ulit ako minsan, sobra na ako. Inaamin ko naman po yun, minsan sumusobra na din ako. Siyempre, naririndi rin po ako, wala siyang trabaho. Makapasok man siya isang araw, yung bibigyan niya sa akin, hindi pang kain namin eh, pambayad lang ng tubig, kuryente, gano'n. Depressed na po ako, nag-iisip ako ng kung ano-ano, paano ba to ganyan. Mapapalayas na kami sa bahay, paano yung pagkain kinabukasan. Sabi ko po sa kanya, maging mature siya kasi ang buhay ngayon, hindi ka mabubusog ng puro tambay lang. Kasi iba ngayon eh, pagka wala kang diskarte, wala ka. Tapos di niya, ewan ko sa kanya, parang isip bata po kasi siya, pero pagka once naman po na may trabaho siya, trabaho naman po siya, okay na po yun sa akin na may trabaho siya kahit sinusumbatan niya ako, basta may trabaho lang siya. Hindi po kasi ako pwede magtrabaho kasi yung baby ko po, kapag iniwan siya, nangingitim siya. Paano ka nabubuhay? Naglabandera po kasi ako, Tito Boy. Yung kinita ko pong 600, sabi ko po sa kanya, magtitinda ako. Umikot naman po ng ilang araw. Anong tininda mo? Fishball po, kikiam, hanggang sa namamalengke po, kasama ko po yung baby ko. Hanggang sa nalugi na kasi doon kami kumukuha ng pagkain namin. Hindi na po napapaikot. Sabi niya, umalis siya panandalian? Opo. So, bali mag-isa ka ngayon, kasamang yung Opo, 3 po kami. Yung baby ko mga po. anak. Opo. Oo. Sinasabi rin niya na sana maayos kayo, pero siya ang pumunta dito sa Cayetano in Action dahil ang kanyang reklamo ay sinasaktan mo siya. Tito Boy, nabato ko po siya ng mantika na mainit. Pero hindi naman po siya natamaan. Sa sobrang galit ko po, sabi niya hindi daw po siya nag-aano sa manok. Yung imbes na ihawak mo sa manok, ihawak mo na lang sa anak mo. Malaking bagay yun sa akin kasi pagod na ako sa pamamalengke. Hirap na buhat ko yung bata. Kaya sabi ko sa kanya, yung bata muna ihawakan mo. Mahilig po kasi yan siya sa manok. Yun din po isa sa pinag-aawayan namin. Gaano na kayo katagal ni Patrick? 3 taon po. Nung nag-uumpisa kayo ni Patrick, alam mo naman na hindi ka gusto ng mga magulang niya. Si Patrick po kasi pinaglaban niya ako. Alam ko po yun na pinaglaban niya ako kasi yun po yung laging sinasabi ng magulang niya. Umuwi po kasi ako ng Bulacan. Nagulat po ako sumunod yan. Buntis na po kasi ako noon. Pinaglaban niya po talaga ako at saka yung pamilya namin. Kaya po, yung ganon, yung sa akin lang, sana intindihin niya ako kung nagiging sobra na ako sa pagbubunga nga ako sa kanya. Siguro, nai-stress ako kasi paano yung kinabukasan, paano yung pagkain natin. Hindi ko po alam eh kasi kahit gustuin ko magtrabaho, hindi ko magawa. Pinipilit ko lang po maglabandera para makapuhunan, para makatinda, makatulong sa kanya. Pero kung mabibigyan ka ng pagkakataon, ipagpapatuloy mo yung fishball. Opo. Ano pa yung iba? Kikiam, Yung kwek-kwek po. kwek-kwek. Opo. Saan ka
nagtitinda? sa harap po namin. Kaso, yung ginagamit ko pong super kalan, nabenta na po isa-isa. Siyempre po, hindi po pwedeng magluto sa ulingan pag gano'n kasi po, minsan isa-isa lang yung bumibili. So sa iyong mga pangangailangan ngayon at pangangailangan ng mga bata, saan ka humuhugot? Minsan po, dun sa lola ko, kaso po, yung pati nga po pagsasalamin ng lola ko, hindi na po napagawa. Kasi po, nagsukalagnat po yung anak ko. Kahit po talaga 5 piso, wala po talaga. Kaya naiiyak na lang po talaga ako sa problema. Tapos sabi ko po, paano ba to? Tas, basta po kasi ang bata nagkasakit, sasabihin niya lang, sige humiram ka muna sa ganito, sa ganyan. Kaya po napagamot yung baby ko. Ano po, sa lola ko po yung pampasalamin, hindi muna nagpasalamin. Pinahiram muna sa akin kasi yung baby ko po nanlalata na kasi. Ang ano ko lang po sa kanya, pag ganyan mga problema, wala siyang diskarte na gumawa ng paraan. Basta sasabihin niya lang, wala na talaga. Yung aling. Pero nais mo rin mabuo ang pamilya mo. Gusto po talaga kasi mahirap magkahiwalay-hiwalay, lalo na yung mga bata. Kasi ranas ko po maging single parent sa una ko eh. Ayoko na po maulit sa pangalawa. Kaya kahit gano'ng kahirap, pipilitin ko pong mabuo kami. Kasi totoo naman, mahal namin yung isa't isa. Kaya lang kami nagkakasira dahil mainit yung ulo, depressed yung... Siyempre, di naman pwedeng magkasama lang kayo, wala kayong kakainin. Usap tayo mamaya kasama si Kuya Alan at saka si Ate Pia. At tingnan natin kung saan tayo makakarating.